Eto maganda 'tong topic na pag-uusapan natin ngayon mga tol. Alam naman natin 'di ba ang relihiyong, Katolisismo 'yan ang relihiyong dala-dala kasi ng mga Kastila nung dumating sila dito sa Pilipinas. O bago pa man 'to naging Pilipinas, bago pa tayo pangalanang Pilipinas at tawaging mga Pilipino, 'di ba? Meron ng mga naunang tao rito. So malamang hindi mga Pilipino yung mga 'yon kasi wala pa yung mga Kastila dito eh. Pero ayon dito sa title, ang mga sinaunang Diyos ng mga Pilipino. So bago pa dumating yung relihiyong Katoliko dito sa Pilipinas, mga tol, ano ba ang relihiyong nauna na dito? At ano ba yung mga Diyos na sinasamba ng mga unang tao? Ayoko tawagin Pilipino kasi hindi pa sila Pilipino nun eh. Pero mga naunang tao dito sa dito sa bansang to, no? Ano kaya yung mga unang Diyos na sinasamba nila? Philippine mythology. Yan ang ating aalamin mga kapatid. Bibigyan natin to ng commentary and reaction video mula rito sa channel ni Jomar Babak TV. Yan, kung nakikita ninyo mga kapatid, no? Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanya. Paki-like na rin po itong video niya na to. No, nakalagay po ang link sa ibaba. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Tinaunang Diyos-Diyosan ng mga Pilipino. Pamilyar ka ba sa mitolohiya ng Pilipinas? Tulad ng anumang alamat, ang mitolohiya ng Pilipinas ay maraming mga kawili-wiling mga kwentong bayan na higit na magpapaunawa sa ating kultura. Ang mitolohiya ng Pilipinas at ang mga kwentong bayan ay kinabibilangan ng mga salaysay at pamahiin hinggil sa mga masalamangkang mga nilalang at nilikha ng mga Pilipino. Ito'y mga paniniwala na mula pa sa mga unang panahon bago dumating ang mga Espanyol at ipinakilala ang Kristyanismo. Hanggang ngayon, ang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan sa mitolohiyang Pilipino at mga pamahiin ay buhay pa rin sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Ang mitolohiyang Pilipino, si Bathala ang itinuturing bilang ang makapangyarihang Diyos sa buong daigdig. Ang Filipino mythology ay halo-halo dahil sa maraming mga etniko, grupo at katutubo na may sari-saring paniniwala tungkol sa Diyos-Diyosan. Iba-iba na yan. May Diyos ng gubat, di ba? May mga ganyan, mga diwata doon, mga Elohim, Bathala, yan. Tungkol sa Diyos-Diyosan. Ang mitolohiyang Pilipino ay binubuo ng mga Diyos, mga hayop, mga mahiwagang nilalang, at mga diwata. Ito rin ay binubuo ng mga panitikan, mga epiko, alamat, at kwentong bayan. Sa video pong ito ay atin ngayong isa-isahin, tuklasin at alamin ang mga Diyos-Diyosan ng mga sinaunang Pilipino. Mga sinaunang tao dito sa bansang to. Kasaysayan, information, at iba pa. Jomar Babak TV. Shoutout nga pala kay Jomar Babak TV. Ito kapatid ko 'to eh. Bago pa dumating ang mga sinaunang Pilipino, ay mayroon ng mga sariling relihiyon tulad ng animismo, ang pagsamba Mga sa kalikasan, at Mga paganismo, ang pagsamba sa mga anito. Ang mga paniniwala nilang ito ay iniimpluwensyahan ng mga banyaga, lalo na ang mga Indiano, Malay at Indones, at ibang mga Asyano na lumahok sa pangangalakal sa ating bansa. At ang pinaka-popular na Diyos noon ay si Bathala. Si Bathala ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat ng mga Diyos. Siya rin ay kilala bilang may kapal sa Pilipinas.
Si Bathala ay may pagkakatulad sa Diyos ng mga Indones na si Batara Guru at ng mga Indiano na si Shiva. Habang ang Indianong epiko na Ramayana at Mahabharata ay isinalin sa katutubong wika ng Pilipino at maraming salin nito sa iba't ibang relihiyon ng mga katutubong Pilipino. So ngayon nalaman na natin na si Bathala pala ay hindi lang basta tawag o Tagalog na tawag sa Diyos. 'Di ba? Kumbaga meron talaga siyang kinabibilangang paniniwala noon. No, kumbaga parang si Allah, 'di ba? Pag sinabing Allah, eto sa tumutukoy sa mga Muslim, 'di ba? Pag sinabing si Buddha, eto naman ay tumutukoy sa Budaismo, 'di ba? So dati ang akala natin pag sinabing Bathala, eto yung Tagalog na tawag sa sa Diyos, 'di ba? Ang Diyos kasi ibang ano bang wika ang Diyos o God, 'di ba sa English naman. Panginoon naman pag Lord. Pero etong Bathala, meron pala talaga siyang ibang ibang kinabibilangang paniniwala din, no? So pero ngayon kasi sa panahon ngayon basta pag sinabing si Bathala, tumutukoy na 'yon sa Almighty God, 'di ba? Yun na yung paniniwala, yun na yung pagkakaintindi ngayon ng mga tao ngayon. Pag sinabi mong si Bathala o sa may kapal, 'di ba, ginagamit na yung word na 'yon. Ang mga impluwensya na ito ay idinala ng mga nangangalakal mula sa karatig na mga bansa noong nabuhay pa ang Indianong kaharian sa Thailand, Malaysia at Indonesia. Ang mga Diyos ng mitolohiyang Pilipino ay bahagyang dahan-dahan nang nawala sa pagdating ng mga Espanyol at ipinakilala ang Kristyanismo. Ang mga Espanyol ay naging agresibo sa kanilang kampanya laban sa mga katutubong relihiyon na naging resulta sa diskriminasyon sa mga hindi Kristiyano. Inutos ng simbahang Katoliko na isunog at itapon ang mga anito ng mga Pilipino at lahat ang mahuhuli na sumamba sa mga anito ay susunugin o kaya paparusahan. Sa modernong panahon ngayon, marami pa rin ang naniniwala. Iba-iba ang sinaunang Filipino mythology sa maraming katutubong tribo ng Pilipinas. Noong panahon ng pre-Spanish, ang ilang mga tribo ay naniniwala sa isang sulong kataas-taasang nilalang na lumikha sa mundo at lahat ng naririto, kasama ang mas mababang mga Diyos. Pinili ng iba na sambahin ang maraming puno bilang isang pagkilos ng animismo or sa kalikasan. Ngayon, ang Pilipinas ay may tatlong relihiyon: animismo sa Hilagang Luzon, Kristyanismo sa Timog Luzon at sa Visayas, at Islam naman sa Mindanao. Narito ang ilan sa mga Diyos at Diyosa ng iba't ibang sinaunang tribo ng Pilipinas. Ang mga sinaunang Diyos at Diyosa ng mga Tagalog. Kasama sa bahaging ito ang mga Diyos ng mga sinaunang Tagalog mula sa isang kwentong panteon. Amanikabol, ang masamang loob na Diyos ng dagat dahil sa mga unang henerasyong Diyos bukod kay Bathala. So para din pala siya sa Greek mythology, no? Sa mga ganon, may Diyos ng dagat, Diyos ng ang daming Diyos, no? Hindi siya kailanman nag-asawa matapos ang kanyang pag-ibig ay tinanggihan ng isang magandang mortal na dalaga na si Maganda. Sa pagkabigo, nanumpa siya sa paggiganti laban sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapadala ng magulong mga alon at kakilakilabot na unos upang masira ang mga bangka at malunod ang mga mangingisda. Ay Dianil, ang diyosa ng paggawa at mabuting gawa. Nanawagan ang mga katutubo sa kanyang gabay upang maging matagumpay ang kanilang mga gawa. Napangasawa niya si Dimangan at nagkaroon ng 2 supling. Dimangan o Dumangan, ang Diyos ng mabuting ani. Sa kultura ng Sambales, si Dumangan ang dahilan ng magandang ani ng bigas
Asawa siya ni Aidianil at Mhm. pareho silang nakatira sa kalangitan sa mitolohiyang Pilipino. Lakapati. Si Lakapati ang diyosa ng pagkamayabong at ang pinakamaunawain at uri sa lahat ng mga bathala. Kilala rin bilang ikapati. Siya ang nagbibigay ng pagkain at kasaganaan. Ang kanyang pinakamagandang regalo sa sangkatauhan ay ang agrikultura, mga taniman. Sa pamamagitan nito, siya ay iginagalang at minamahal ng mga tao. Mapulon, ang Diyos ng mga panahon at asawa ni Lakapati, kung saan nagkaroon sila ng isang anak na babae. Saan kaya nagmula tong mga ganito, no, ng mga sinaunang araw, no, mga sinaunang panahon, no? Etong mga to, sino kaya nagpasimuno, sino kaya nag-imbento sa kanila at nagpasalin-salin lahi o meron talagang mga nagpakita sa kanila mga espiritu, mga alien na ako si ganito, ako si ganyan, no? Kasi biruin mo ano to, inimbento ng mga sinaunang tao, pinaniwalaan nila, binigyan nila ng pangalan, tapos naipasa na nila sa generation by generation, di ba? Hanggang sa ngayon, ito ikinikwento na sa atin ni Jomar Babak TV. Minsan pumapasok din sa isip ko yun eh. Saan ba nagsimula yung mga dinodiyos nila dati? Kasi kung wala naman talaga sila, malamang tao lang din ang nag-imbento sa kanila para meron lang dasalan, meron lang tawagan o dalanginan. Di ba? Imagine yun mga tol, no? May mga Dumangan, si Dumangan. Eto si Mayari, di ba? Sinong nagbigay ng pangalan sa kanila? Ito ba yung nakipag-communicate talaga sila? Kaya naisipan ng tao na ito, Diyos to, Diyos to, Diyos-Diyosan to, di ba? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa baba. Mayari, ang diyosa ng buwan at isa sa 3 anak ni Bathala ng isang mortal na babae. Siya ang pinakaakit-akit sa lahat ng mga diyosa. Nagkaroon siya ng 2 kapatid na babae, sina Tala at Hanan. Tala, ang diyosa ng mga bituin, kapatid ni Mayari at Hanan, at isa sa 3 anak ni Bathala sa isang mortal na babae. Kasi ganun na ganun din sa Greek mythology, di ba? Si Poseidon, di ba? Si Zeus. Meron pang mga iba eh, di ba? Meron pang mga ibang si Apollo, di ba? May mga iba pang mga pangalan ng Diyos eh. Tapos yung anak ni Zeus, si Hercules, di ba? Yun mga kasi, mga imbento din ng tao na ito yun talaga, alam naman natin Greek mythology yun. Pero ito Filipino mythology naman to. No, Filipino mythology, ito naman yung mga kinikilalang Diyos ng mga sinaunang Pilipino, mga tol. So sino kaya ang nagpasimuno, nag-imbento, no? Hanan, ang diyosa ng umaga, kapatid ni Mayari at Tala, at isa sa 3 anak ni Bathala sa isang mortal na babae. Dumakulim, ang malakas, maliksi at tagapag-alaga ng mga bundok at anak ni Aidianil at Dumangan. Ang kanyang kapatid na babae si Aniton Tabo. Nang maglaon, pinakasalan niya si Anagulay. Talagang may ganun pa, no? Ang pabago-bagong isip na diyosa ng hangin at ulan. Siya ay anak ni Aidianil at Dumangan at kapatid ni Dumakulim. Kaya minsan naiisip ko yung mga alien. No? Mga alien nung sinaunang panahon, tapos nagpapakita ng mga kapangyarihan nila para sa mga sinaunang tao na syempre, ano pa yon? Kung advanced technology yon, no, tapos napunta ka sa mga tao na primitibo pa o yung mga taong talagang sinauna pa, no? Kikilalanin kanila bilang Diyos, no? Halimbawa ikaw kung babalik ka sa sinaunang panahon tapos may dala-dala kang lighter, isa kang Diyos ng apoy doon, nakakagawa ka ng apoy, di ba? No, imagine mo 'yun. Ito wala lang naman sa malikot na kaisipan, mga tol. Anagulay, ang diyosa ng mga nawawalang bagay at nag-iisang supling ni Lakapati at Mapulon. Oh, may family Siya ay trip eh. kinasal kay Damakulim. Apulaki, ang diyos ng araw at ang punong patron ng mga mandirigma. Siya ay anak ni Anagulay at Dumakulim. Magkakamag-anak eh. Mapulan Masalanta, ang diyosa ng pag-ibig, paglilihi at panganganak Ooh. at tagapagtanggol
ng magkasintahan. Mhm. Siya ay anak ni Nanang Gulay at Dumakulim at pinakabata sa lahat ng mga Diyos. Matapos ang pagbabalik loob ng mga katutubo sa Kristyanismo noong panahon ng Kastila, siya ay tinawag na Maria Makiling. Oh, si Maria Makiling. Aman Sinaya, ang Diyos ng mga mangingisda. Galang Kaluluwa, ang Diyos na may Galang pakpak kaluluwa. na naroon sa ilang mito ng paglikha na mahilig maglakbay. Kinilala siya bilang matalik na kaibigan ni Bathala. Lakambakod, ang tagapagtanggol ng mga lumalagong pananim. Mhm. Tinawag siya ng Lakambini Espanyol bilang Abogado de la Garganta, Mhm. the Truth Advocate. Siya ay tinutukoy bilang ang Diyos ng katakawan sa pagkain ng mga pagkain. Ngayon, dumako tayo sa sinaunang Bicolano deities. Kasama sa listahan ang mga bathala ng mga sinaunang Bicolano na nanirahan sa Ibalon. Si Gugurang ang kataas-taasang Diyos nang naninirahan sa loob ng bundok mayon, kung saan binabantayan at pinoprotektahan niya ang sagradong apoy, kung saan sinusubukang magnakaw ni Aswang, ang kanyang kapatid. Mhm. Sa tuwing susuwayin ng mga tao ang kanyang mga utos, hiling at gagawa ng maraming kasalanan, gagawin niya ang bundok mayon na pumutok ng lava bilang tanda ng babala para sa mga tao na ayusin ang kanilang mga baluktot na paraan. Ang mga sinaunang Bicolano ay may ritual na ginagawa para sa kanya na tinatawag na atang. Aswang, ang masamang Diyos na laging nagtatangkang nakawin ang sagradong apoy ng bundok mayon sa kanyang kapatid na si Gugurang. Oh. Tinatawag minsan bilang aswang. Siya ay naninirahan pangunahin sa loob ng bundok malinaw. Bilang isang masamang Diyos, gagawin niya ang mga tao na magdusa ng kasawian at gumawa ng mga kasalanan. Halia, ang nakamaskara na diyosa ng buwan at ang pangunahing kaaway ni Bakunawa. Ang kanyang kulto ay pangunahing binubuo ng mga kababaihan. Mhm. Mayroon ding isang ritual na sayaw na ipinangalan sa kanya dahil ito ay ginaganap bilang isang kontrapanukat laban kay Bakunawa. Bakunawa, isang dambuhalang diyos ng sea serpent na nakadalasang tinuturing na sanhi ng mga eclipse bilang mga nanakmal ng araw at buwan. Ang Bakunawa. ahas na ito ay naging kalaban ni Halia. Yan ay ilan lamang sa mga kilalang Diyos at Diyosa ng mga sinaunang Pilipino bago pa man na inimpluwensyahan ng mga banyaga na nangangalakal sa ating bansa. Okay, so itong mga pinakita ni Jomar Babak TV at mga ipinakilala niya sa ating mga Diyos-Diyosan, mga tol. Kita nyo naman, di ba, may asawa ni ganito, anak ni ganito, ikatlo. May family tree pa talaga sila, di ba? Magkakamag-anak din tong mga to eh. No? Ang talagang iniisip natin, sino yung nagpasimuno, sino yung nag-imbento sa kanila? Na kung hindi naman talaga sila nag-e-exist, mga kapatid, di ba? Kasi alam naman natin ito yung mga mythology nga eh, di ba? Ang alamat din niya, may mythology yan eh. Sino yung unang taong nagpakalat sa kanila na may Diyos ng mayon, si ganito, si Gugurang, ang Diyos ng mayon, siya yung nagbabantay dyan, di ba? Tapos meron si Halia, kalaban niya si Bakunawa. Yan yung mga ilang sa mga naalala kong pangalan eh, di ba? Merong nagsimula niyan na kumalat sa mga sinaunang tao dito sa ating bansa, mga tol. Bago pa man dumating itong mga Espanyol at daladala nila ang Biblia, daladala na nila ang paniniwala kay Jesus. Ang Kristyanismo, mga tol, o pinaka talagang daladala nilang relihiyon, Katolisismo, mga tol. So, sila ang nagdala niyan dito. Nagkaroon nga ng mga paglalaban-laban dati, pagtatalo-talo. Pero itong mga Diyos na to, itong mga Diyos-Diyosan na to, yung mga wala ring nagawa yung mga yan, no? So, sa madaling salita, talaga sila ay mga
ano lang, inventong mga nilalang mga tol, ng mga sinaunang tao rin. Siguro wala silang magawa sa sarili nila, no? Wala silang ibang mga pagpapasalamatan kaya gumawa na lang sila ng mga pasasalamatan nila and ipinasa na nila through generations nila, di ba? Ano sa tingin ninyo mga tol? At least meron tayong nalaman. Meron tayong natutunan na bukod doon sa Greek mythology kila Hercules, kila Apollo, kila Zeus, Poseidon at kung ano-ano pa, Hades, di ba? Meron din pala tayo rito, no? Meron din pala tayo rito sa Pilipinas, no? Maraming salamat kay Jomar Babak TV. So, kung kayo ay nag-enjoy it, kung kayo ay may natutunan din, comment kayo sa baba mga tol. Baka meron pa kayo ibang kinikilalang Diyos. Comment nyo na rin sa baba. May bago pa ngayon eh. Sino pa ba yung bago? Ay, wag na natin sabihin. Alright, so hanggang sa muli mga kapatid. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.